2. Roma chapter 2, 25 hanggang 29 para sa ating short exhortation po. Basahin po natin. Roma chapter 2, verses 25 hanggang 29. Verse 25, sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? Kaya't ang mga di tuli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan, ay hahatol sa iyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli, ngunit sumusuway sa kautusan. Sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao ay Hudyo o tunay na Kristiyano sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Nagpapatuloy po si Apostol Pablo na ipakita sa mga Hentil at sa mga Hudyo na ang lahat ay makasalanan at ang tanging paraan upang magkaroon ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Sa verses 25 to 29 na ating binasa, dinidil ni Apostol Pablo ang mga Hudyo. At ang mga Hudyo, ang isang pinagmamalaki nila sa Panginoon ay ang pagtutuli. Napag-aralan natin ito sa Genesis chapter 17, kung saan inutusan ng Panginoon si Abraham na siya ay magpatuli at ang lahat ng mga lalaki noon bilang tanda ng tipan ng Panginoon. Na kapag ang isang Hudyo ay tuli, ang ibig sabihin parte siya, miyembro siya ng covenant community ng Panginoon noon sa Old Testament. So, ang pagtutuli ay galing sa Panginoon, utos ng Panginoon. Pero kahit sa Old Testament noon, ang ibig sabihin ng pagtutuli ay kasama dito ay ang inner reality na merong pagtutuli sa ating puso. Ang ibig sabihin na matay na sa kasalanan at merong bagong buhay spiritually. Kaya nga si Moses, pinipreach niya na sinasabi nga sa bayang Israel noon, magpatuli kayo sa inyong mga puso. Pero ang problema ngayon ng mga Hudyo sa panahon po ni Apostol Pablo, sa kanilang kaisipan, basta ikaw ay tuli, basta ikaw ay nagpatuli, sigurado kang maliligtas kasi ikaw ay miyembro ng covenant community ng Panginoon. At ito ang gustong sirain ni Apostol Pablo, na sinasabi po ni Apostol Pablo, kung ikaw nga ay nagpatuli sa laman, pero wala namang kaakibat na inner reality. Ang ibig sabihin, wala namang kasamang pagbabago sa iyong puso, sa iyong buhay, na resulta ng iyong pananampalataya, sinasabi ni Apostol Pablo, walang pakinabang ang inyong pagtutuli. Daig pa kayo ng mga Hentil na nanampalataya kay Jesus, nakaranas ng bagong buhay, at nagmamanifest ang bunga ng kanilang pananampalataya sa kanilang mga buhay. At iko-condemn pa kayo, hahatulan pa kayo ng mga Hentil. At sa verse 27, ang pagtutuli ay hindi po forever.
Meron siyang hangganan hanggang sa makamit natin ang katuparan nito. Sa Colossus chapter 2, merong sinasabi si Apostol Pablo na ang Panginoong Yesus, nung siya ay pinako sa krus, namatay sa krus, naranasan niya ang pagtutuli. Ang ibig sabihin, namatay siya na binayaran niya ang penalty ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. At dahil siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya ay magkakaroon din ng bagong buhay spiritually. So, nang nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus, nag-stop na ang pagtutuli. Ang bagong sign ng tipan ngayon ay pagbabautismo. So, ito ang challenge po sa atin, tayong mga mananampalataya. Pwede nating i-claim na tayo ay Kristiyano, papunta sa langit, dahil binautismo tayo sa tubig. Madali pong i-claim yon. Pero ang tanong sa atin ni Apostol Pablo, ang water baptism na ating naranasan na isang ritual, meron bang kaakibat na spiritual reality ba yan sa ating puso? Ang ibig sabihin, naranasan ba natin spiritually na makipag-isa sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus at muling pagkabuhay niya, na tayo ngayon ay patay na sa kasalanan at mayroong bagong buhay, kaya ang direksyon ng buhay natin ngayon, patalikod tayo sa kasalanan at pasulong tayo sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Meron bang pagbabago sa ating mga buhay na bunga ng ating pananampalataya? At ang sinasabi ni Apostol Pablo, ito ang pinaka-importante. At posible na hindi ka man mabautismuhan sa tubig, pero kung totoo sa iyong puso na nakipag-isa ka kay Jesus, merong bagong buhay, posible na ikaw ay ligtas at daig mo pa yung nagpabautismo, pero wala namang spiritual reality sa kanyang puso. So ang nagmamatter ay ang bagong buhay na meron tayo. Ang bunga ng ating pananampalataya na kilos ng Holy Spirit sa atin. Yun po ang katunayan na tayo nga ay tunay na nanampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan at ang buhay na patuloy na binabago ng Panginoon sa atin. Meron itong application sa atin, sa buhay natin bilang isang iglesia at bilang mga mananampalataya. Merong temptation sa atin na ang mga ginagawa natin sa church o yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, maging ritual na lamang, maging formality na lamang ang ating religion. Na ang ibig sabihin, puros panlabas ang ating ginagawa, walang inner reality sa ating mga puso. Halimbawa, sa ating daily devotion sa word and prayer, napakadaling magkaroon ng kaisipan na dahil ginagawa natin ito araw-araw para sa Panginoon, napakadali na magkaroon ng kaisipan na dahil ginagawa natin ito, ay nalulugod ang Panginoon sa atin. At dahil nalulugod siya sa atin, ay siguradong pagpapalain niya tayo araw-araw dahil nga nagiging matapat tayo sa ating daily devotion sa word and prayer. So nagiging idol na natin ang ating devotion. Nakakalimutan natin ang layunin ng ministry, ng word and prayer sa atin ay para baguhin ang ating mga puso sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin po, every time na binabasa natin ang salita ng Panginoon, kailangan po naunawaan natin. Hindi tayo nagbabasa for the sake na magbasa lang tayo. Kailangan merong understanding. At kapag merong understanding, tamang pangunawa sa Word of God, nagdidepende tayo sa Holy Spirit sa panalangin na ang Word of God na ating naunawaan, pinag-aralan, ay ibibless ng Holy Spirit sa ating puso upang maging totoo ito sa atin at magdulot ng
pagbabago. Ganon din sa ating attendance every Sunday, na pwedeng maging ritual na lamang na para bang nagpapacheck na lang tayo ng attendance, na hindi na importante sa atin kung naunawaan natin yung inaawit natin, kung naunawaan ba natin yung mensahe na ating naririnig, na kapag nagpipray tayo bilang isang congregation, hindi na importante kung naunawaan natin, ang importante, nakayuko tayo. Kapag gano'n ang ating ginagawa, nagiging ritual na lang ang ating religion. At hindi ito magbibigay ng pakinabang sa atin. Importante na merong right understanding na kapag tayo ay umaawit para sa Panginoon bilang isang congregation, importante po na naunawaan natin. Kapag tayo ay nagpipray bilang isang congregation, importante na naririnig natin ng malinaw at naunawaan natin upang makasabay tayo sa panalangin at ito rin ang maging dalangin ng ating mga puso. Importante rin na tuwing tinuturo ang Word of God sa atin every Sunday, ay naunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon. Dahil ito ang binibless ng Holy Spirit, ang Word of God na naunawaan natin upang i-shape niya tayo sa kanyang wangis, sa wangis po ng ating Panginoong Yesus. So ang ibig sabihin po, merong practical preparation ang Sunday. Importante na darating tayo dito na hindi po pagod at hindi po tayo inaantok. Kasi kung darating tayo dito na pagod ang ating katawan at inaantok tayo, hindi po magiging blessing sa atin ang Sunday, ang pagsamba natin sa Panginoon. Kaya para sa mga mananampalataya, kung importante sa atin ang Sunday, importante rin sa atin ang Saturday. Kasi ang Saturday, ang preparation ng ating puso, ng ating katawan, upang maging handa tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ganon din ang banal na hapunan na ating gagawin mamaya, na posible na hindi man natin naintindihan bakit natin ginagawa ito. Ano ba ang ibig sabihin ng banal na hapunan? Kaya importante na palagi ine-explain natin ano ba ang purpose ng banal na hapunan upang mag-benefit tayo sa tulong ng Holy Spirit. Ganon din sa ating ministry. Kapag regular nating ginagawa at paulit-ulit nating ginagawa ang ating ministry, nakakalimutan natin, ano ba ang purpose? Bakit ba tayo nagsiserve? Ano ba ang ating layunin? Bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Kapag ito ay paulit-ulit na ginagawa natin at dumating sa point na hindi na natin naunawan bakit natin ito ginagawa, nagiging ritual na lamang at hindi po nagiging blessing sa atin. Actually, doon papasok ang maraming complaints natin at magiging burden ang ministry sa atin. So makikita natin sa buhay natin bilang isang iglesia at sa buhay natin individually bilang mga Kristiyano, napaka-importante na meron tayong tamang pangunawa sa salita ng Panginoon at palagi tayong nagdidepende sa Panginoon sa panalangin upang i-bless niya ang Word, ang salita na ating naunawaan at baguhin niya tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Sa church, ito ang palagi nating ginagawa. Palagi tayong nag-e-explain, palagi tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng mga bersikulo na ating binasa? Papaano natin ito i-apply sa atin? Bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Importante po 'yon dahil kailangan nating maunawaan ang salita ng Panginoon. Dahil ito ang binibless ng Holy Spirit para i-change niya ang ating puso sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang isang dinadalangin po natin ay magkaroon tayo ng additional pastor. Ang layunin natin ay para ma-support po ang pagtuturo ng salita ng Panginoon, ang malinaw at simpleng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Individually, sa isang Kristiyano, ang magdodomina dapat sa atin ay ang pag-aaral
ng salita ng Panginoon at panalangin. Palagi, ang dalawang ito ang palaging magdodomina sa atin. Ang regular na pag-aaral ng salita ng Panginoon at palaging nagdidepende sa Holy Spirit na i-bless niya ang Word of God na ating pinag-aaralan. Dahil ito ang main purpose ng Panginoon, ang baguhin niya tayo. Baguhin niya tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. At ito po ang gusto po nating idalangin ngayong umaga. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nag-enlighten sa aming mga puso't isipan. Salamat sa mga means of grace, sa loob at labas ng iyong iglesia, Panginoon, na ginagamit mo upang i-change mo ang aming inner being. Maging kawangis kami ng aming Panginoong Yesus. Salamat sa reminder, Panginoon, na kailangan naunawaan po namin ang iyong mga salita. Hindi lamang basta ritual ang aming ginagawa dito, Panginoon, kundi gusto mong maunawaan namin ang mga spiritual reality na ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. At ang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy mong isustain ang iyong iglesia sa tama at simpleng pagtuturo ng iyong mga salita. At patuloy na turuan mo kami na magdepende sa iyo, Panginoon, dahil anumang pag-aaral ang aming gawin, hiwalay sa kilos ng iyong Holy Spirit, kailanman hindi namin kayang baguhin ang aming mga puso. Sa tulong lamang ng iyong Holy Spirit na bigyan niya ng power ang iyong mga salita na aming pinag-aaralan at naunawaan, Panginoon, ay doon pa lamang mababago ang aming mga buhay. Doon pa lamang magiging totoo ang mga salita na aming pinag-aaralan. Doon ka pa lamang namin mararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, patuloy po kaming nagdidepende sa iyo, na sa aming pag-awit bilang isang congregation, sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon, nawa kumilos ang iyong Holy Spirit, na habang ipinapaunawa mo sa amin ang iyong mga salita, ay kinikilos mo ang aming mga puso. Ina-humble mo kami, Panginoon, nililinis mo kami sa aming mga kasalanan at ina-apply mo ang iyong mga salita sa aming mga puso. Sa ganitong paraan, Panginoon, ay nababago ang aming mga buhay at ito ang nagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Maging gracious ka, Panginoon, na isustain mo po ang church na ito sa pagpapahayag ng simple at tamang mabuting balita, Panginoon, na ginagamit mo para iligtas mo ang mga kaluluwang pinili mo na noong una pa para i-grow mo at i-expand mo ang iyong kingdom, Panginoon. Tulungan mo po kami at palagi mo po kaming i-remind, Panginoon, na hindi po kami ang nagliligtas. Ginagamit mo lamang kaming instrumento upang i-preach ang mabuting balita. At nagdidepende kami sa iyo, Panginoon, sa resulta at sa iyong timing at kaparaanan, Panginoon. Alam po namin na magliligtas ka, Panginoon, dahil ito ang gusto mong gawin. Na namatay ang aming Panginoong Yesus sa krus bilang kahalili ng sinumang mananampalataya sa Kanya. Ito po ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.